Ngayon, mayroong issue about the search. It was a checkpoint, yes. So ano lang ang pwede sa checkpoint? But before that, when can you have a search? Ang valid searches, usually kailangan ng warrant yan. That's why, when somebody knocks on your house, sasabihin, oh, law enforcer ako, isa-search ko yung bahay ninyo, hihingan nyo yan ng warrant. At may mga requirements bago ma-search yung inyong residence. Kailangan may mga witnesses, dapat andyan ng barangay, mayroong private persons, dapat yung may-ari o kaya yung tao na nandyan ay yung kumbaga yung caretaker or any of the residents of the house must be present para magsabi na to receive the search warrant. At kailangan of sufficient age and discretion, meaning hindi pwede yung minors or minor children na walang discretion. Let's say, a 7-year-old is at home, hindi siya pwedeng magbigay ng, mag-receive ng search warrant na yun. Now, may mga instances na inaalaw ang batas na warrantless searches. Ano itong mga to? Waiver, pag ikaw ay pumayag dun sa search. Dito, magiging valid yung search kung yung driver ay pumayag dun sa search, which is another point of question for our theorists online. Sinasabi nila, bakit siya dadaan dun sa checkpoint? And then, my other question would be, why did he waive? He's like, pwede siyang hindi magpa-search ng mga nandun. We'll talk about the rules of a motor vehicle search later on. Pwedeng warrantless search kapag incidental to a valid arrest. O let's say may nahuli ang mga pulis, nagnanakaw, caught in the act, hinuli nila, ipa-pat down search yan kasi baka may weapons. Ngayon, kung dun sa search niya at saka dun sa immediate surroundings niya, may nakita, let's say na unlicensed firearm and so on, that's a valid search and therefore valid yung evidence na nakukuha nila as a result of that. Stop and frisk. Kapag kunwari merong may suspicious behavior, pwede niyong i-pat down search yan. Hindi yan yung pwede ipasok mo yung kamay mo dun sa bag, pasok mo yung kamay mo dun sa sa pocket, hindi pwede. Pat down lang. Sa labas, walang intrusions, you cannot search bodily cavities, you cannot search packages or bags or anything like that. Now, what is suspicious behavior? O kung kunwari may tao nasa labas ng tindahan, balik siya ng balik, nagtitake siya ng pictures, ikot siya ng ikot, nagsinusulat niya yung mga oras ng pagpapalit ng security guard and so on, that can constitute suspicious behavior and that person can be subjected to a pat-down search. Okay. Mabilis ito ha. So baka magbusan ako ng boses kasi. Okay. That's a stop and frisk. Moving vehicle is one. We'll discuss this more later. Immigrations and customs. Hindi po kailangan ng search warrant kapag dumadaan ka sa immigrations. Pag sinabi, galing dito, kunwari, galing sa Mexico. Tapos itong taong ito, kapangalan niya, known cartel known cartel member, ganyan. Kahit hindi siya nag-a-appear dun sa iyong, sa iyong watch list, pwedeng i-subject yung person na yan sa search. Customs, no need to explain. Exigent and emergency measures. Usually yan, hot pursuit yan. Kunwari, hinahabol na ng pulis, may nang-hold up ng bangko, pag getaway nila, nasundan ng pulis, follow. Natirik yung kotse, takbo sila sa loob ng isang bahay, pwede nilang i-search doon sa loob ng bahay dahil hot pursuit yan. Posible kasing makatakas. Okay? Now, moving vehicle. Nahanap ko lang yung notes ko. Okay, moving vehicle search. Reasonable lang. Okay. Mari may checkpoint. Reasonable lang ang pwedeng questions and search. So, ibig sabihin yan, natitigil ka sa checkpoint, titingnan yung mukha mo, pwede kang hingan ng driver's license. Reasonable yan. Okay. Pwede kang tanungin, yung flashlight nila, yung loob ng iyong sasakyan. Pwede ba nilang ipabukas yung trunk? Hindi. Anong pwede lang? Pag ito ay in plain view. Ibig sabihin, pagka nakikita nila from the outside, meron dyang, yung MJ mo, nandyan, nilagay mo dyan sa tabi ng driver seat. Yan, valid yung search na yan. Ngayon, kung may mga packages inside the vehicle, pwede ba yun? Pwede mo bang pabuksan? Hindi yan reasonable. Ngayon, pwedeng i-argue, in this particular case, pwedeng i-argue ng PNP na it is a moving vehicle search plus waiver. So, kunwari, tinanong nila, sir, pwede bang buksan itong mga packages ninyo? Ngayon, kung pumayag yung driver, that might also be evidence used in his favor that he really did not know the contents. Kumbaga,
Well, I'm saying they can use it as evidence. I'm not saying that the judge will automatically appreciate that, but they can use it. So kung waiver, di magiging valid na yung search. Okay, so the question now here is what are the circumstances surrounding the search? Yes, Angel, plain view. Paano magiging plain view nakabalot? Okay, that's not plain view. Plain view kung naka-expose siya. Plain view is nakikita mo yung yung upos ng marijuana ng MJ. Merong nakalapag dyan sa sa dashboard yung bang-bang. Yan ang plain view. So, don't mix the two. Kung naka-package sila, hindi yan plain view. Even if the package is in plain view, the evidence is not in plain view. So, kung hindi siya in plain view, paano nila napabuksan yan? Either waiver yan o violative sila ng reasonable search. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Okay. So, updates tayo today about yesterday's bust. At saka para maliwanag at saka mas kumpleto, kailangan po natin discuss kung ano ang mga valid searches and seizures. Valid searches, at least in this case. May maraming salamat kay Chupapimunyay Anyo. Okay. And thank you kay Roy Maceda rin for becoming a member of the team and for getting the number to gift their badge. Max. For the heart. Thank you. Pangarap ni Kuya. Ayos. Ako umpisa lang. Ngayong gabi. Ngayong gabi Okay, magandang gabi sa inyong lahat. So, but let's start with something medyo objective. Lumabas ang balita na today was one of the biggest losses sa stock market dito sa Pilipinas. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba ang bumagsak or baba rin ang investor confidence? Bumaba kasi yung value ng mga shares of stock. And bakit bumababa? It's because investors are not interested in buying those shares. Mababa, matumal ang stock market ngayon. Bakit? Ayon dun sa mga dalubhasa sa Philippine Stock Exchange, ito ay dahil dun sa tumataas na tensyon sa Middle East. Pero, that doesn't mean we're totally, wala tayong magagawa or we should not do anything. Dapat mindful. Thank you kay Damon. Uy, okay ka na ba, Damon? Dapat mindful tayo at ang ating administrasyon o ang gobyerno tungkol dito sa pagbabagsak ng investor confidence in the Philippine stock market. Bakit? Kasi panay ang benta natin, thank you kay Manok Lista, panay ang benta natin sa ating dito sa Pilipinas, naghihikayat ng investors and a form of investment guys sa pagbibili ng shares of stock sa mga Philippine corporations. Ano ibig sabihin yan? Ang mood ng mga tao, hindi talaga sila nag-i-invest sa ngayon dahil nga worried sila doon sa nangyayari sa Middle East. Yung tension at saka yung airstrikes ng Iran sa Israel. So it doesn't mean that yung pagbagsak ng shares nung sales or pagbagsak ng mga Philippine shares sa ating stock market doesn't mean that government did anything bad. It's most likely dahil nga sa tumataas na tension sa Middle East at sa pagkakaalam at napapansin, thank you kay Damon at kay License, sa pagkakaalam ng mga investors na posibleng tumaas na naman ang presyo ng crudo dahil nga sa pangyayari doon. Bukod dyan, eventually magkakaroon din ng repercussions itong mga tumataas din na tension sa West Philippine Sea. Pero sa ngayon, Middle East po ang cause nito. And given the lack of investor confidence due to the external factors, we should also be prepared. Ibig sabihin yan, posible rin, nauuna lang yung mga investors, nakikita ko nila kung ano yung mga posibleng mangyari, naghahanda sila, nag-hold back sila sa kanilang pera, and therefore the rest of us should also take notice of this. Kailangan magtipid, magtataas ang presyo ng crudo, and consequently tataas na namang presyo ng lahat ng bilihin. In the meantime, ang gobyerno has done very little para maibsan, diba, para matulungan naman, hindi masyadong mataas ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, and transportation. At sana, nag-aayos sila para magkaroon ng jobs. Nakita natin sa mga recent surveys na ito ang mga foremost sa isip ng ating mga mamamayan. Yung mga basics at saka yung kakulangan ng trabaho. Not far behind that, of course, are concerns about healthcare. Dahil syempre, pag kami nagkasakit sa pamilyang Pilipino, posibleng ma-wipe out ang pamilya na yon at maging impoverished sila for at least one generation kung seryoso yung sakit at nagko-cost ng malaki. Mataas talaga ang presyo ng cost ng healthcare, lalong-lalo na pagka may malubhang sakit ang isang miyembro ng pamilya. At kadalasan, ang pinakamahihirap ng mga pamilya dito sa Pilipinas, they have to make difficult choices like pau-hospital ba nila when they cannot afford the cost of hospitalization in the country kahit government hospital na, or magdasal na lang.
Sabi ni Ma'am Yosa, it's a fact, no one will invest with an unstable country, especially if the investor sees that the president is unstable and can't lead. That's a good point. Hi, magandang gabi sa lahat. Tinatanong ni Lights Camera Action kung kanina pa live. Hindi po, kakaumpisa pa lang. I'm glad you're here. Hi kay LGP, nag-follow siya. Maraming salamat dun sa mga nagpa-follow ha, at saka dun sa mga nag-like, share, follow, and subscribe. Para dun sa hindi pa po nakasubscribe sa ating TikTok at saka sa YouTube, huwag pong kakalimutan yan. At saka follow naman po dun sa aming Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amit Paglinawan page. At saka dun sa Trixie Cruz Angeles page sa aming Facebook. Mayroon din po kaming Luminous Group. Marami-rami na po. Ilan na ba? 60, 70,000. Pero ang Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amit Paglinawan ay halos kalahating milyon yan. So, ay magandang gabi kay Sean, kay Juday, ay kay Jolim. Yes, sabi ni Dio dyan, nahimasmasan sila sa mali na script. Medyo mahirap paniwala ang Imagine 1.8 tons sa maliit na van. Which brings us to our next topic. So, may updates tayo tungkol dyan sa bus that happened dyan sa Alitagtag sa Batangas. So, apparently, meron niyang na, thank you kay Sean uli padala sa Roses. Tsaka thank you kay Bong Villa who followed. Okay, so ang update dyan is doon sa bus yesterday, aside from the fact na mayroon na checkpoint itong van na ito, may nadiskubre na ang initial announcement was that this was the biggest drug bust in the country at 1.8 tons. May problema rin kasi, tons sila ng tons. So ano ba yung tons na yun? Metric tons ba or not metric tons? Or English tons, kumbaga. So according to them, 1.8 tons, which amounts to about 13.3 billion pesos worth of crack, kung mga methamphetamine hydrochloride na street, ano ba yan? Street cooked. Kasi ano yan siya, di ba? Methamphetamine hydrochloride na crystals. Okay, thank you kay Azar Talo at saka kay Jem sa aming TikTok. Okay. Ngayon, after inventory, sabi ng PNP, ay hindi pala 1.8, it is only 1.4 tons, which means that it is not the biggest drug haul. The biggest drug haul is 2.04 tons doon sa Quezon in 2021, noong panahon ni Presidente Duterte. Sorry, 2020. So yun. In addition to which, may mga, tingnan natin yung mga mistakes. Thank you kay Jem para dun sa Roses. Hi kay Moon. So yes, sabi ni Bal, ex-Bal, sa Infanta Quezon, yung biggest drug haul at 1.8 tons nga. By the way, iba ang tons dun sa metric tons. Ang tons mas malaki, mas marami. For instance, 1.855 1,855 kilos is equal to 2.04 tons. Pero in metric tons, that's 1.8 metric tons. So, parang feeling ko talagang they really wanted splash sa headlines, biggest drug haul. Pero yung mga ganyan, mahirap gumawa ng comms strategy on the fly. Meaning, ito pa lang kapapangyari pa, ngayon pa lang nangyari ito, hindi nyo pa alam paano isi-spin kagad na. Ito yung biggest drug haul kasi 1.8 tons. Naku, hindi pa pala nai-inventaryo. Yung 1.8 pala na yon ay estimate. Of course, magaling yung nag-estimate, hindi ganun nalayo. 0.4 yung difference. But what were the mistakes that they made, particularly dito sa announcements nila yesterday? Number one was they announced it as the biggest drug haul. And the later inventory indicates that hindi po siya ganun kalaki. It's 1.4. And in the meantime, the inventory has been turned over to the PIDEA, which will document the contraband. At ito po ay eventually will be turned over to the court partially and then for destruction yung iba. They announced that it was a result. Number two, mistake. In-announce nila that this was a result of investigative work. Ang galing-galing kasi ng PNP nag-iimbestiga. Yan ang tama. Sadly, it was by chance. There's a checkpoint there that has been there for quite some time. And nakabigwit sila. By chance, dumaan doon, in-inspect nila, and there it was. So, hindi po ito resulta. They did not set up the checkpoint knowing na may dadaan dyan. Thank you kay GM. They said, knowing that there is this indicate may dumating na contraband from abroad and so on. The
dumaan doon at a checkpoint na designated. Which also is why it is understandable kung bakit merong taong talaga naghihinala tungkol dito sa mga pangyayari dito. Why would anybody pass through a designated checkpoint? Number 3, mistake. They announced that it was bloodless. Ang ating Pangulo po ang nagkamali dito. Ang sabi niya is, ganyan. It was without firing a single shot. Bloodless. Thank you ulit kay GM, daming pinadala. Bloodless. Paano hindi magiging bloodless? Ang response ng police, usually to a bust like this, the reason it becomes bloody, so to speak, would be based on the response of the suspects kapag inaaresto na sila. So, andyan yung mga ayaw magpahuli, tatakbo, and so on. So, in this case, there was no chance of that. Unang-una, iisa lang ang tao dun sa vehicle. He was the driver. He stopped at the checkpoint like any dutiful citizen would do. And it appears that he allegedly did not know what he was carrying. Kasi kung alam niya na gano'n yung dala niyang kontrabando, una, bakit siya dadaan doon? Pangalawa, bakit siya titigil ng gano'n? Pangatlo, bakit siya pumayag sa search? And we'll talk about why that is a big question mark. Pumayag siya sa search. Wow, nawalan po kami ng kuryente. O, andyan na po ba kami? Nakikita na po ba kami? Nawalan ng kuryente dito sa Cubao. So medyo bibilisan natin ngayon. I hope you can see and hear us. Diyos ko, wala kaming kuryente. Ayan na, meron na uli. Ang bilis. Okay, so ito sa power interruption. Okay na po tayo. Nagka-power interruption lang po. Thanks, Nak. Ayan na po. And there's the other one. Nakakaloka. Pasensya na po. Power interruption po yun. Tandaan, yellow alert. Ewan ko kung ngayon yun. Pero ang nakakatawa dyan is, ayun na nga, first-hand experience with the power loss. Okay. So ulit. So yung announcement na ito ay bloodless at walang violence involved was because of the circumstances. Diba? Hindi naman lahat ng mga drug bust nung panahon ni Duterte, which alam naman natin yun ang pinariringgan nila. Hindi naman lahat ng mga drug busts noon ay bloody and so on. And according to the investigation of their own Solicitor General, of this administration Solicitor General, meron namang mga pulis na kung nagva-violate po sila ng mga protocols pagdating sa mga busts at saka sa mga arrests, ay ito po ay mga nakakasuhan. Sabi ni Dio, tapos walang driver's license, lakas ng loob nga eh. So that's another thing that we have to consider. The person is carrying contraband or hindi niya alam kung anong dala niya, nagda-drive siya supposedly for commercial purposes at wala siyang driver's license or expired ang kanyang driver's license. Or of course, very tantalizing or interesting. Thank you, KGM. Very tantalizing and interesting is his nationality. Siya po ay Phil-Am or American US citizen but of Filipino ethnicity. Ay, nako. Pansinin natin yung overemphasis dun sa deaths dito. Parang lumalabas na opposite extreme naman. Parang lumalabas na ina-announce ng ating Pangulo or nagiging parang polisiya nitong administrasyon na dapat walang deaths, dapat walang ganito. You not institute a protocol like that because you really cannot predict what a suspect is going to do under these circumstances. Right? Okay, so medyo that was again not a well thought of remark or at least a policy. Paano ka ba naman magsasabi ng polisiya na pag nag-aaresto bawal ang barilan? Pwede ba naman yun? Pwede ba naman yung bloodless lahat? No, because you cannot predict what a suspect is going to do under these circumstances. Of course, the police must always be on alert. Bahagi yan po ng kanilang mga protocol. Pero parang nang lumalabas kung ito nga ang polisiya, ibig sabihin mananagot ang law enforcer kapag may nangyari na ganon. Which is now a chilling effect. Meron pa bang manghuhuli kung may protocol na ganon o kung meron ng polisiya na ganon?
So, perhaps they need to rethink that and rethink yung overemphasis na bloodless ng bloodless yung mga yan. So, number 4, mistake. Sabi nila galing sa labas. Kanina, nagbigay na naman ng briefing yung spokesperson ng PNP at sinabing, yes, there are indications that the contraband was not from here and galing ito sa labas. But we are still investigating. So, inulit rin, napansin na natin ito kahapon, sabi ang ating Pangulo, which I think was again not well thought out, na galing daw sa labas. Definitely hindi galing yan sa Pilipinas. At siguro, ang basehan nila ay yung wrappers. So, yung nakabalo, pangbalot, according to SAS, may ibang mga pambalot that indicate galing yung wrapper na yon ay plastic na galing sa Osaka, na galing sa Pakistan, and so on. So, ang sinasabi lang is, there are indications, but we cannot elaborate. Sabi ng PNP spokes, kasi we are still investigating. So, sabi ni Ma'am Sheila, still investigating yung sako ay from a sugar mill in Pakistan. Yes, but again, is that indicative of where the contraband also came from? So, you're going to have to determine kung walang ibang yan. The first in and forensics might take some time. So, ito pang pinabalot, dito yan binalot, you know this, we don't even know kailan ba bumagsak yung shipment na yan. Kung sakasakaling galing yan sa labas, baka naman pinalamig lang muna sa ibang lugar, tapos dito pinick up, or nag-warehouse pa yan dito, binalot dun sa warehouse. So again, you're going to have to make better determinations and better conclusions, and you can only do that after a forensic investigation has been conducted. O kahit tayo dito, nag-speculate tayo, totoo yan. And it's good, it's okay to talk about this, it's okay to speculate, hindi to subjudice, pero also be fair. Kung sinasabi nyo, galing Pakistan yan based on the wrapper, you must also be able to prove that that was wrapped here. Sabi ni Ma'am Sheila, bakit po sinabi potency na dito dumadaan sa laboratory? Totoo naman din po yun. So isa pa yun, meron ng mga pinagsasabi tungkol dun sa alleged potency of the whole, pero hindi pa siya nasa-subject to testing. Sa totoo niyan, well, unless meron na. Kasi sa totoo niyan, in most cases, before you announce that this was a drug haul, sasabihin nyo usually ang announcement what is believed to be ganito, unless meron na pong laboratory examination at saka meron ng certification ng lab na ito nga is exactly what it says it's supposed to be, di ba? What the PNP says it is. Hindi po, sabi ni Ma'am Enora dito sa TikTok, ang importante na huli, Ma'am, hindi po. Lahat po ng mga facts dito mahalaga. Halimbawa, kung ito ay galing sa ibang bansa, ibig sabihin may failure intelligence dito. Bakit? With China, share ang sila magalaw na droga at alam nila, i-share nila dito sa customs dito at saka sa ibang mga intelligences here. Know this? I know some of the people who are in fact sharing that kind of information. At na-enter na rin natin yung mga customs officers about the movement of these things, the movement of contraband. We are part of the international network that shares intel pagdating dito sa mga shipments ng droga. Okay. And next, ang charge dito sa suspect ay violation ng Section 5 of the Dangerous Drugs Act, which is transporting the contraband. Plus, meron daw mga natagpuan ng mga fake license plates inside the vehicle, which is also an interesting point, di ba? Ngayon, mayroong issue about the search. It was a checkpoint, yes. So ano lang ang pwede sa checkpoint? But before that, when can you have a search? Ang valid searches, usually kailangan ng warrant yan. That's why, when somebody knocks on your house, sasabihin, law enforcer ako, isa-search ko yung bahay ninyo, hihingan nyo yan ng warrant. At may mga requirements bago ma-search yung inyong residence. Kailangan may mga witnesses, dapat andyan ng barangay, mayroong private persons, dapat yung may-ari o kaya yung tao na nandyan ay yung caretaker or any of the residents of the house must be present para magsabi na to receive the search warrant. At kailangan of sufficient age and discretion, meaning hindi pwede yung minors
or minor children na walang discretion. Let's say, a 7-year-old is at home, hindi siya pwedeng magbigay ng, mag-receive ng search warrant na yun. Now, may mga instances na inaalaw ang batas na warrantless searches. Ano itong mga to? Waiver, pag ikaw ay pumayag dun sa search. Dito, magiging valid yung search kung yung driver ay pumayag dun sa search, which is another point of question for our theorists online. Sinasabi nila, bakit siya dadaan dun sa checkpoint? And then, my other question would be, why did he waive? He's like, pwede siyang hindi magpa-search ng mga nandun. We'll talk about the rules of a motor vehicle search later on. Pwedeng warrantless search kapag incidental to a valid arrest. O let's say may nahuli ang mga pulis, nagnanakaw, caught in the act, hinuli nila, ipa-pat down search yan kasi baka may weapons. Ngayon, kung dun sa search niya at saka dun sa immediate surroundings niya, may nakita, let's say, na unlicensed firearm and so on, that's a valid search and therefore valid yung evidence na nakukuha nila as a result of that. Stop and frisk. Kapag kunwari merong may suspicious behavior, pwede niyong i-pat down search yan. Hindi yan yung pwede ipasok mo yung kamay mo dun sa bag, pasok mo yung kamay mo dun sa sa pocket, hindi pwede. Pat down lang. Sa labas, walang intrusions, you cannot search bodily cavities, you cannot search packages or bags or anything like that. Now, what is suspicious behavior? O kung kunwari may tao nasa labas ng tindahan, balik siya ng balik, nagtitake siya ng pictures, ikot siya ng ikot, nagsusulat niya yung mga oras ng pagpapalit ng security guard and so on, that can constitute suspicious behavior and that person can be subjected to a pat-down search. Okay. Mabilis ito ha. So baka magbusan ako ng boses kasi. Okay. That's a stop and frisk. Moving vehicle is one. We'll discuss this more later. Immigrations and customs. Hindi po kailangan ng search warrant kapag dumadaan ka sa immigrations. Pag sinabi, galing dito, kunwari, galing sa Mexico. Tapos itong taong ito, kapangalan niya, known cartel known cartel member, ganyan. Kahit hindi siya nag-a-appear dun sa iyong, sa iyong watch list, pwedeng i-subject yung person na yan sa search. Customs, no need to explain. Exigent and emergency measures. Usually yan, hot pursuit yan. Kunwari, hinahabol na ng pulis, may nang-hold up ng bangko, pag getaway nila, nasundan ng pulis, follow. Natirik yung kotse, takbo sila sa loob ng isang bahay, pwede nilang i-search doon sa loob ng bahay dahil hot pursuit yan. Posible kasing makatakas. Okay? Now, moving vehicle. Nahanap ko lang yung notes ko. Okay, moving vehicle search. Reasonable lang. Okay. Mari may checkpoint. Reasonable lang ang pwedeng questions and search. So, ibig sabihin yan, natitigil ka sa checkpoint, titingnan yung mukha mo, pwede kang hingan ng driver's license. Reasonable yan. Okay. Pwede kang tanungin, yung flashlight nila, yung loob ng iyong sasakyan. Pwede ba nilang ipabukas yung trunk? Hindi. Anong pwede lang? Pag ito ay in plain view. Ibig sabihin, pagka nakikita nila from the outside, meron dyang, yung MJ mo, nandyan, nilagay mo dyan sa tabi ng driver seat. Yan, valid yung search na yan. Ngayon, kung may mga packages inside the vehicle, pwede ba yun? Pwede mo bang pabuksan? Hindi yan reasonable. Ngayon, pwedeng i-argue, in this particular case, pwedeng i-argue ng PNP na it is a moving vehicle search plus waiver. So, kunwari, tinanong nila, sir, pwede bang buksan itong mga packages ninyo? Ngayon, kung pumayag yung driver, that might also be evidence used in his favor that he really did not know the contents. Kumbaga, I'm saying they can use it as evidence. I'm not saying that the judge will automatically appreciate that, but they can use it. So, kung waiver, di magiging valid na yung search. Okay, so the question now here is, what are the circumstances surrounding the search? Yes, Angel, plain view. Paano magiging plain view nakabalot? Okay, that's not plain view. Plain view kung naka-expose siya. Plain view is, nakikita mo yung yung upos ng marijuana ng MJ. Merong nakalapag dyan sa sa dashboard yung bang-bang. Yan ang plain view. So, don't mix the two. Kung naka-package sila, hindi yan plain view. Even if the package is in plain view, the evidence is not in plain view. So, kung hindi siya in plain view,
Paano nila napabuksan yan? Either waiver yan o violative sila ng reasonable search. Sabi ni Sir Nan, plain view daw kasi overloaded. Kaloka naman po yan. Hi kay Jex, ay hindi po stars pagka sa sa YT, sa YouTube. Sa YouTube po, titignan nyo yung comment box dun sa baba. Pag yung comment box nyo, meron parang either dollar sign or whatever currency sign ng lugar ninyo, kunwari sa Pilipinas, peso yata. I-click nyo po yun. It means kasi pwede kayo magpadala. If not, pupunta dun kayo sa i-Google search nyo na po. Sorry, hindi ko ma-explain at this point. Pero usually kapag meron na po dun sa box where you put the comment in, dapat meron yung icon ng dollar or whatever currency there is there. Sabi ni Marlon Oliva, pwede ba yung initial violation na walang lisensya? Pwede siyang itigil, wala siyang lisensya. Totoo yun. Pero yung isa-search yun, hindi. Unless in-arrest sila. Now, in an arrest, ano yung valid search? Yung person niya and immediate surroundings. Posible naman. Immediate surroundings. I-search mo kasi you're concerned na baka meron siyang weapons. Yun yung purpose ng search during a valid arrest. Sabi ni Luax, ang dami daw adik na nagre-reklamo. Grabe naman kayo. Sa YouTube daw, dollar sign, sabi ni 3K's. Okay. Sabi ni Edgardo, oops. I thank you kay Jessie Dayaw at kay Ma'am Sheila Palapala for your super chat and super sticker. Sabi ni Edgardo, sa initial report, estimated 1.8. Sa latest naman, 1.4. Di na kaya may tama rin ang analysis ni SAS na di lang talaga puro ang nakuha. Tapos anong nangyari dun sa 0.4? Well, I think it was based on an estimate, baka OA lang talaga. I think, ano yung sinasabi? Before you attribute malice, attribute muna stupidity. Sabi ni Balex, pero yung opening ng boxes, palagay ko invalid search yun. Opo, naku, ang kawawa dyan yung police. Pwede ma-admin siya. It mean, hindi sisi the context. Dali. Sandali lang para dun sa mga nanonood sa Facebook at saka sa YouTube, aayusin. Hindi, okay na. Ayos na pala yung internet ko. Okay, sabi ni Ma'am Tita, maaaring totoo rin ang sabi ng driver na hindi niya alam kung anong sakay ng truck dahil kinukontrata lang siya. Pero maaari rin drama at palabas yan. Masabi lang na may achievement ang Administrasyong Marcos kaya nga was present dun sa kinahulihan ng truck. Ayun na nga eh. Masama pa rin siya. Masama pa rin yung, yung script nila. Kasi nga, yun nga, kahit sabihin nila, wow, nahuli namin sa checkpoint, valid ba yung search ninyo? Kasi I'm sure alam naman ng mga pulis kung ano yung valid search. So that's another question, drama ba to? Kasi mahina kayo gumawa ng script kung gano'n dahil invalid search. Sabi ni Mindanao Separation Movement, bawal po buksan ng pulis ang van, hindi niya alam ang protocol sa checkpoint. Totoo yan, hindi mo pwedeng buksan. Hi Katin, thank you very much dun sa Rose. Sabi ni Maribel, nag-disclaimer pa si Kuting na huwag tanungin ng mga reporter yung police. Hindi, huwag tanungin on operational details. Be fair, be fair. Huwag daw magtanong on operational details. Pero, ibig sabihin, kumbaga, ginajustify niya kung sakasakaling i-interruptin yung police nung spokes para pigilan siya on certain things that he shouldn't disclose. Sabi ni Mindanao Separation Movement, dismiss po yan pagdating sa prosecutor's office. Tingin ko sa court na yan, i-dismiss. Most likely yan. And they can, of course, they can assert. Itong akusado can assert na hindi valid yung kanyang search. But that is his defense. Titignan pa natin kung iindahin yan. Sabi ni Marnifs, proud nga na nakahuli daw ang admin niya ng toneladang drugs, nagdrama pa, so dumb talaga. So what we see here nga is a failure of communications. Diba? Hindi ako nagdududa na itong mga, kasi napansin ko yung mga police, they were really intent on telling it like it is. To be fair, may checkpoint po kami, natigil namin yung van dito sa checkpoint. So kung sakasakaling may drama dito, feeling ko hindi sila kasali. Kasi
Yun nga, sila pa yung nagsasabi na, imbis na sundan nila yung script na sinasabi na this is a result of good investigation, may mga ganun-ganun pa. Hindi, sinabi nila, hindi po, nasa checkpoint po kami, dumaan itong van, tapos sinerch nila yung van. Unfortunately, kung ganyan sila ka-honest, ang dami tuloy natin nakikitang problema sa kanilang narrative. Sabi ni Lights Camera Action, hindi, mga obog talaga sila kahit may script. Sabi ni Mindanao, ang kaso po ng driver dapat transportation at position. Yun naman po ang kinaso, Section 5 transport. Pero, tsaka non-bailable nga yun. Section 5 non-bailable talaga. Yun naman po ang kinaso. Let's be fair. Sabi ni Ma'am Gemma, hindi nag-practice ng script, cheap production ng teleserye. Sabi ni LB, hi, badly written script, unprepared actors, and an illogical plot. I think that's the correct term, an illogical plot. Hindi kumpleto yung storya. So again, ito yung sinasabi. I think pasok din to sa sinasabi ng ating dating Pangulo na umakyat kayo ng Malacanang nang wala kayong alam. Hi Jonel, sabi ni Jonel, ano daw reaction ko dun sa preventive suspension ng Governor ng Danao del Norte? Sir, kung nanonood ka dito parati, 3 araw po namin diniscuss yan at nagpunta pa po ako sa Tagum, nakausap ko mismo si Gov. So, kulang po ng due process doon sa preventive suspension, not on the actual case itself. Kasi ang sinasabi ng iba dito kay Gov Edwin, meron naman daw po lang siyang sagot, so hindi nag-violate ng due process. Ang due process po na nire-require namin dito is doon sa preventive suspension. Very specific po ang Korte Suprema that says na bago magpataw ng preventive suspension order, kailangan may opportunity din si Gov na makasagot. At yun po ang walang sagot. Sabi ni Carden J, ang susunod dyan ay parcels came from Davao, then related sa mga Dutertes. Ang isa po, ang tingin ko, China yan. Kahit Pakistan yung rapper, sasabihin nila China. Kasi yun din ang sinabi ng ng Spox. In-indicate niya merong mga balot na galing Pakistan, but there are indications na nanggaling daw sa China. So mukhang ang storya, yung script, ipipilit nila na China yan. I don't doubt naman na meron naman talagang kontrabando na nanggagaling sa China. Hindi naman natin sinasabi yun. Pero yung pipilitin mo, despite the evidence, ibang usapan. Ma'am Christine says, oh nga, but ando na agad si BBM. He dropped everything on his docket to be there. Excited much. Grabe. Ang galing parati ni Ma'am Christine. Her sarcasm is unparalleled. Sabi ni Enter Sandman, sorry madam, entry ng Malacanang sa MMFF. Grabe kayo. The sarcasm is strong in this one. Sabi ni Romel, parang nangyari ay served on the silver platter ang shops. Ang dali naman nun sa swell. Di ba? Ay, nakalimutan natin yung ating banners. Ayan. Sorry. Ayan. Sabi ni Pinoy Lang Gaming, grabe ang narrative ng PBBM camp, blame, blame, and more blame. For me, it's very interesting. They're trying to do too many things. Iyayabang nila yung napakalaking napakalaking hall, iyayabang nila yon. They wanted to say it was the biggest. Sablay. They wanted to say na it was bloodless. The conditions naman, parang magiging bloody yun. Nanlaban, ganun. Even in the previous admin, walang ganun. Diba? It has to be logical. And in the last admin, ayon dito kay Solgen, inimbestigahan naman kasi siya yung DOJ secretary at the time. Meron po tayong actually ito, hindi na to chismis, nakita ko na po yung memo. That there's a memo na mag-uumpisa na naman ng investigasyon on the drug deaths during the Duterte administration. Kaya hindi po nakakapagtaka ang retorika ng ating Pangulo dito na it was bloodless. Kasi sa ngayon, naghahanap na sila ng mga ebidensya and all that tungkol dun sa bloody war on drugs in the last administration. Hindi natin alam kung ano ang pakay nila kasi paulit-ulit sinasabi, thank you kay Jesson, paulit-ulit na sinasabi ng ating Pangulo na hindi naman niya ito turn over sa ICC ang ating dating Pangulo. Gayunpaman, why is there an insistence on comparing and bringing up constantly itong alleged bloody war on drugs of the Duterte administration? Thank you kay Jem para dun sa mga padala na Rose. Thank you kay Jessar. Thank you very much.
Sabi ni stylist, kala kasi nila gano'n na lang kadali lukuhin ng mga tao, nakatutok lahat ang mata bawat galaw nila. Ayun na nga eh. Plus, this is the age of social media. Kapag may nangyayaring ganyan, ay makikilatisin yan. Di ba? Maraming ang mga crimes na nasosolve online. May mga hindi napapansin ng mga investigador. Tapos itong mga walang magawa on the internet, like us, kinikilatis natin yung mga ganitong klaseng kaso. Sabi ni Reynaldo, kung sino man ang may-ari ng shabu na yan, siya na ang pinakabobo, pinadala mo lang sa isang taon, walang kaalam-alam. Ayun na nga. So, sabi ni Boy Ong, bloodless, scripted. Sabi ni June De Vera, ikain na lang natin ng mangga. Another good point. Ay, magandang gabi kay Sky One. Sabi ni Ma'am Sheila, sige, subukan nila si PRD. Di naman nila kaya, dami niya kayong bahala. Sabi ni pangarap ni Kuya, parang nagpaparinig lang. Sabi ni Mang Kanor, lawyer talaga, madam. Sabi ni Maria, posible po ba ma-absuelto yung driver ng van? Well, ang tingin ko dyan is that he has defenses. Yung pinakmalakas na defense niya, yung invalid yung search. Yan ay kung wala siyang waiver, ha? Posible dun sa search. Mapagalaw dyan. Thank you kay Angge para sa finger heart. Ngayon, the fact that he is a US citizen means that the US Embassy will weigh in on the matter. Hindi sila papayag yan. And they will help him get counsel. Sabi ni Bal, pati very unusual, wala man lang kasama na crew sa dami ng droga. Totoo, it is unusual, yes. But it doesn't mean na necessarily that there wasn't a crime. Pero, you're right, it's very unusual. Sabi ni Bay, pinalibing ni PRD ang tatay niya after decades na naka-istante sa Ilocos. Ingrata. I think ingrato. Sabi ni Claiborne, this is what happens when an unpopular head of state has a dwindling satisfaction rating for the content para sa ratings niyang pabagsak. Totoo yan. Always in the background of everything now that the president does. Lalo na yung mga ganito na nasa harap ng media, yung mga announcements na meron silang kasunduan with Japan, may plano-plano, ganito. Take note of all of these plans kasi sinasabi nila yan in view of the dwindling ratings, of the spiraling down the ratings. Yun, sabi ni Mighty, past is past, work on the present and the future. Kau presidente ngayon, di uunlad pag puro batikos sa nakaraang admin. Sabi ni Lights Camera Action, for the content lang daw yon kaso epic fail. DDS Bohol says, from lagpas 2 tons kahapon now to 1.4 tons na lang ngayon, na-call out kasi 2 tons, di kasya sa run. Pero 1.4 tons pa rin yun, mabigat pa rin yun. Gusto kong makita yung kung may documentation dun sa checkpoint na mabigat talaga yung dala ng Sabi ni Fami, bakit walang body cam coverage ang mga team checkpoint personnel hanggang sa calling ng drugs? Wala po talaga kasi sa operations po yon. Sa mga raid, ganyan. Yun po yung protocol right now. Kasi konti pa ang body cams, assuming na nakakuha na sila. Tama po rin kayo dyan, pointing it out po. Sabi ni Chinita, how can the leader say it's not cooked in Pinas when he was checked in Batangas? Batangas is not in Pinas. Bakit napaka-reasonable ninyo? Why are you guys so logical? Thank you kay JT.guy. Siya yung 100 member of the team. Sabi ni Albert, pwede ba yon na pag mga inosente ang napatay ng drug-related ay dapat kasuhan ng gobyerno? Kasi pag napapatay yung mga addicts, kakasuhan agad ang presidente. Wait, what? Parang ang gulo. Okay. Ganito yon. In any sort of death, okay, first, determine yung legitimacy ng operation. Kung legit ito, they follow the protocol, meron sila, o let's say it was an arrest, meron silang warrant, o kaya it was a valid arrest in the act of committing a crime. Pangalawa, was it attended with negligence? Kung may negligence dyan, may liability. Ang tanong is kung yung liability is personal in nature or it is the team, kumbaga, as state agents. So, i-determine pa yun. So, marami pang mga factors na pag-determine dyan. So, pag napatay addicts, kakasuhan agad presidente, hindi po ganun yun. Yung kaso, yung sinasabi nila before, is yung sa ICC. The ICC kasi, on matters like that, usually heads of state ang
nililitis sa ganyan. And they can be liable or responsible kapag ito ay polisiya. So isa pa yun nga yun sa ICC issue. Kailangan din nilang patunayan na ang mga deaths dito sa giyera sa droga ay bunga ng polisiya na in-establish ng panahon ng Presidente si Duterte. So anong ibig sabihin nun? Either meron siyang EO, hindi man pwede AO, kasi reorg yun. No? It's an EO, meron siyang directive dito sa mga PNP na seconded by those who are in command, direct command of the people who are on the ground. So malaki pa po talaga ang kailangan patunayan pagdating dyan sa mga ICC cases. Sabi ni Luwanag, Jackie, drama po yan para lang masabi na bloodless ang vlog on war niya. Bobo gumawa ng script, daming palpak. Sabi ni Ginoong Uno, he really appreciates Senator Amy and she is the better Marcos daw. Sabi ni Vladimir, natawa naman ako dito, pwede naman pala makahuli ng walang patayan. Bakit? Every single huli ba in the Duterte administration may patay? Okay naman. So, don't compare apples with oranges. Also, the circumstances here clearly did not warrant it. So how can you say na automatic na magkakaroon ng patayan in the previous administration? Eh kung ganyan din, may kinontrata, dumaan sa checkpoint, inalaw niya yung search, may waiver siya and all that, automatic ba na babarilin yun? Patunayan niyo yan. Pero pa, parang, nice, no killed sa operation. Di yan operation. Ay, sus! Okay, Mr. Vladimir, I think you have to be educated on these two things. This was a checkpoint stop. This was not an operation. There was no investigation. The PNP confirmed that. It was merely a vehicle that stopped at a checkpoint. Hindi sinet up yung checkpoint expecting this to happen. The checkpoint has always been there and has always been set up in that place. So yung mga ano mo, obviously you're trying to fraud. Okay, moderators, you know what to do. Thank you, Damon. Sabi ni Ma'am Sheila, next time si Direk Daryl na kunin para tama yung script at mga direct na ayos. Sabi ni Ma'am Laika, palpak talagang pulis nga, hiyang-hiya, palpak talaga ang pulis nga hiyang-hiya at di sure ang sinasabi, malayo naman yan sa mga nanlaban. Totoo yan. Sabi ni Ma'am Sheila, at saka sa QC pa nag-rent ng van, pwede naman dito sa Batangas mag-rent din, dadalhin pa daw sa Paranaque. Ano? Sabi ni LDC, in fairness po, consistent din ang admin, hard sell ang mga efforts to improve PBBM's public image, incomplete staff work at its finest. Ito talagang si Ma'am L, napaka-honest. So, sabi ni Gio, saan po ba nagsusunog ng mga drugs ang government? Baka po dalhin lang yun doon. Pero gumawa muna ng senaryo para bumangi muna ang mga bangag. Kaso, walats. Well, nandiyan na tayo. Huwag naman tayo mag-swing masyado into the realm of speculation. Kumbaga, para sa akin, all of these constitute evidence of a possible defense. Sabi ni Marco, kawawa mga pulis, hindi sanay magsinungaling pero walang magawa, nakaabang si BBM. Sabi ni pangarap ni Kuya, amoy isda. Mas makatotohanan pa sana kung nanlaban, sabi ni Merculio. Grover. Sabi ni Fami, sana magsabi ng driver kung saan nag-load ng tonelada ng illegal at saan address i-drop. I'm sure sinabi na, hindi na lang nire-release yung mga details na yon. Sabi ni Arman, may disclaimer pa si BBM bago magsalita yung pulis ha, ano ba yung role ni Presidente, producer. Sabi ni Ma'am Sheila, kung gusto ni BBM na gumanda ang image, mag-focus siya sa economy natin at wag kung ano-anong iniintindi. Totoo yan. Alam niyo kung bakit, Goga? Kasi nga gusto nilang magpatama. That's number one. Number two, yung law and order kasi, naiintindihan yan ng lahat. Maging mayayaman, mahihirap, maiintindihan yan. Crime eh. Pero kung kunwari sabihin nila, ay, yung ekonomiya, ganito, ganito. We raised interest rates at chuchuchu, ganyan. Yung mahirap yan i-translate. Nagmamadali sila. So gusto nila masa ang target ng kanilang communications. In this case, paano mo matatarget ang kahit sinong audience kung hindi buo yung kwento mo? Sabi ni To The Moon, sabi ni Abalos na promote niya yung police. Pwede naman po, ang tawag dyan po ay field promotion. Pwede naman po yun. Yun nga lang, baka in hindsight, magka-issue.
Sabi ni M6, scripted daw mga questions ng reporters. Sabi ni Chris Maludi, this is just a big teleserye. Knowing this admin, gagawin ng lahat para lang gumandang imahe ni Bangag. Sabi ni Heartless, nagtataka ako, di ba sa mga ganyang interview, yung mga major, colonel o general ang pumapapel pag ganyang kalaki achievements. Bakit ngayon yung baguhan? Madali kasi ipa-disappear eh. Meaning, i-reassign lang somewhere. Sabi ni Ichan, this is just another laydown of BBM cards to divert issues. Sabi ni Laika Beauty Shop, ano ba pamagat ng movies na yan? Sabi ni Stylist, ma'am, sa palagay niyo may alam ang driver? Di tayo sure. Kaya para sa akin, interesting yung kanyang background, pero in trying to prove the crime, hindi siya relevant. For investigative purposes, relevant siya. Pero pagdating na sa pagpapatunay yan sa hukuman, hindi siya ganun ka-relevant. Sabi ni Sir Nan, hinanap ni Nasas ang details ng driver kagabi, bigla-biglang nag-deactivate ng social footprints. Of course. Buti nga, nahanap pa ni Nasas eh. Sabi ni Larry Lynn, karipas siya sa Batangas para sa alleged drug bust. Nahalata namang hindi bust yun. Kung di niya alam yan, paano siya nag-cancel ng lahat ng priorities niya sa araw na yun. Naku, baka mag-post na naman si Flam at magtampo na naman na hindi siya binibigyan ng oras. Thank you kay Patrick Agustin. Sabi ni Ma'am Grace, title of the movie, Yellow Polvoron. Sino si Siron? Sabi ni Lights Camera Action, baka high pa nung nauli. O during practice, kaya mali. Ay, thank you kay, sino yung nagpadala? Kay Jem. Sabi ni Way I See It, hilaw na hilaw yung script. Basta mailabas lang, and ma-highlight, alam na, intindihan ko yan. Sabi ni Abi June, baka nag-chopper siya papuntang Batangas. Naku, yan na naman tayo sa chopper. Sabi ni Facebook user, simula na ang episode 2, cover up and damage control. Binawasan na ng 900 kilos. Ang laki pala nang nawala. Sadya yatang nakamonitor si The Junior sa kanyang shipment. Uy, grabe! Sabi ni Albert, kung hindi daw manufacture dito sa Pilipinas, ang mga nasa BAT di nalusutan o pinalusot yan sa customs or port area. Magkano kaya nila ipapaliwanag yun? Meron daw silang iniimbestigahan ayon dun sa mga reports na isang yate na galing Batangas at inabandona dito sa Manila. Hindi natin sinasabi na yun, pero yun ang iniimbestigahan nila. Which means, not much pa rin. Yate. Sabi ni, thank you kay Arman for the gifts. Thank you din kay Ma'am Delms. Kami ni Ginoong Unmo, ano kaya susunod na sasakyan? Baka tricycle na yan. Grabe, ang gagaling nyo. Sabi ni Ma'am Daisy, nakahabol din, pero ulitin ko kasi hindi ko na umpisa. Ganda ng topic ngayon kasi time ng Aquino namatay ang kuya ko dahil sa drugs. Oh ma'am, I'm so sorry. Condolences po. Baka pinili na yung high grade kaya nabawasan, sabi ni Mon Isip. Yan, hindi ko mainom yung ano ko. Yung, nasira ko pa yung aking thermos. Okay. Sandali, ano ba ito? Kailangan ko kasing buksan yung aking... Holy cow! Ang hirap buksan ng lid ng aking, thermomug or whatever it is you call this thing. Kasi ang init eh. Sabi ni Lawrence, 900 kilos kaagad ang nabawas pagkadating ni The Union. Ang galing naman. Uy, grabe kayo. Pero naiintindihan ko na magkakaroon ng mga kwento-kwento tuloy na, ay, nung nahuli 1.8, nung na-inventoryo 1.4 na lang, kakaloka. Sabi ni Humi, wondering why VP Sara stays with white powder, walang utang na loob. Actually, she stays as vice president. Wala naman po yatang ng unit team. Thank you kay Colette ko at kay Ma'am Telms. Ulit. Thank you kay Colette ko at kay Ma'am Telms. Grabe, namin lang padala. So, parang nakakatawa, di ba? Nahuli nila. Parang naalala nyo dati, a long time ago, panahon pa ng Marcia, nagkaroon ng sunog. I think it was one of those hotels. Sabi nila, yung
at the time ha, yung firefighter, meron na rescue dun sa taas ng ladder, may hinakot siya na tao. Yung tao, nung pababa, meron pang relo. Pagdating daw dun sa baba at naisakay na sa stretcher, wala na yung relo niya. Parang ganun yung vibe dito. Sabi ni Six Sense, halata naman, ay, attorney na another mekus-mekus yung drug bust na yan. Well, no need to state the obvious. Sabi ni John, fiesta ata ng Shabi, sabi Tagtag. Di ba fiesta may nag-Sharon? Kaya ba naging 1.4 na lang? Aray. Sabi ni Okaw, ang saya niya. Nag-star ang mga mata. Ayan na po yun. Diba? Sabi ni Jimmy, parang may mali sa conversion ng kilo to tons. Diniscuss nga namin kanina kasi metric tons ang ibang iniisip. Thank you kay Life Goes On, kay Colette ko at kay Ma'am Films. Sabi ni To The Moon, sabi kasi ni Abalos kanina na walang kulang, walang bawas at nagpasalamat siya. Duda ako, ba't nasabi? O nga naman. Pero, alam niyo si Sec Abalos, the way I see him is, he's so honest. Yung, ewan ko parang wala siya sa script. Siya yung type na, sige, ito sabi ng mga pulis. Ganyan. Sabi ni Ma'am Flavi, nakupitan agad ng 900 kilogram. Yun nga yung iniisip ko. Thank you kay Life Goes On. Yun nga iniisip ko. Wala, either nagkamali sila ng tansya during the at masyado nilang sinensationalize para maging biggest shabuhol, or may kupit na, ang bilis nangyari, nakakatawa lang. So either way, may issue. Di ba? Sabi ni MG, baka naman binawasan talaga ng 900K at saan kaya napunta? Hala, sabi ni Marlon, yung pagsunog ng evidence daw, yung sa ibabaw lang yung totoo, para sa testing lang. The rest pinapalitan ng tawas. Sabi ni Muha ko, 2 tonelada, nagkasya sa van. Sabi ni Ma'am Sheila, yung kupit for official use only kaya. Well, totoo naman yun. Dati, ginagawa talaga yan, standard practice ng PIDEA yan. Pero nire-report yan sa hukuman. Kailangan yan para dun sa mga buy bust. Thank you kay Ma'am Tem. Sabi ni Val, bakit kasi di muna mag-inventory bago comment sa real weight? Alam niyo naman, excited. Sabi ni Romano, hindi siya makapaniwala. Hindi alam na may checkpoint. O, hindi lang yun. Paano kung may waiver? Magtataka ka talaga, bakit siya nag-waiver? Ma'am Finay says, I hope you have a chance to try 1 teaspoon of honey for your throat. Yes, ma'am, actually. Plus, this is salabat today. So, nag-honey na po ako kanina. Ngayon, salabat po. Sabi ni Ginoong Uno, kupit ba ang tawag doon? Mukhang may gagamit. Sabi niyo, napatawa naman lahat and laughter's the best medicine, kaya dapat matuwa kayo sa BBM admin. Salamat po. Sige na nga, at least for entertainment purposes, kayang-kaya nila. Parang showbiz government na naman. Sabi ni Mars, ang galing. Thank you, Jem. Ang galing mag-English daw ng driver, may accent. Kano nga, feel am nga. Worse nga di ba? So, actually, ang puntirya nila dito, seryoso mo na, ang puntirya nila dito, dalawa, alam nila na nag-fail sila sa surveys. Okay? 55% ang average ni PBBM. That's not good.
Kasi ang matinding pinagyayabang ng kanilang mga trolls ay 31 million. Okay? 31 million yung kanyang boto. So kung 55% na lang ang trust and approval ratings niya, that means hindi na existent yung 31 million na yon. Now, and he's still natatalo pa rin siya kay Inday Sara. Na although bumaba ang ratings ni Inday Sara, ano pa rin siya, mas mataas pa rin ang dihama kay PBBM. Now, bakit? Ano yung mga hindi natutuunan ng pansin ng administrasyon? Yung prices, basics yan. Trabaho, basic din yan. Peace and order, basic din po yan. So, ang easiest na magawa ng drama, peace and order. Therefore, either coincidence or either, eto, merong dragon, sige gawan natin ng ganito. Pinagsamantalahan nila yung hall at ginawa na lang ng dagdag na script. Like, ay, huwag niyo sabihin na 1.4 tons lang. Kailangan ito ang biggest hall. Gawin natin 1.8 para dampasan yung kabila. Ay, 1.855 yung sa Quezon eh. O sige, basta something else. Basta 2 tons. 2 tons na lang. Ganyan. Hello ka. Ay, no. Ay, 1.855 metric tons yung dati. Ngayon, it is 1.4 metric tons na lang. Manuka honey. Saan po meron kaya sa Shopee nun? Uy, thank you kay Ma'am Telms. Ay, kay Masdi nagpadala ng heart me. Hi kay Teban. So, sabi ni Skyrocket and also quite reasonable. Maybe to sanitize his name from drug-related accusations. Actually, bad yun eh. Bad timing. Kasi nga, ang accusation sa kanya ay tungkol sa droga. Tapos mahuhuli ng droga. Parang nare-relate tuloy ng mga tao. Ay talaga, ikaw pa talaga ang huhuli niyan. And now, all of the jokes na hinuhuli for personal reasons ay lumalabas. Thank you kay Jem at kay Ma'am Telms. Diba? Lalabas na yung mga jokes na ganyan. And the fact is, it's really ka-joke-joke talaga. Sabi ni Ma'am Pinay, Kasutils, there's over 2,000 daw na nanonood sa YouTube. Huwag pong kakalimutan, like, share. Ay, si Ma'am Telms, thank you very much. Thank you very much din kay Colette ko. Sabi ni Box, if it's too good to be true, it's not true. Nangyari na sa bigas, 20 pesos. Ngayon, drugs pa. Ngayon nga sinasabi nila, 36 pesos daw sa kadiwa. But, kadiwa, it's an admission. Kasi yung kadiwa, sadya talagang pinabababa yan, sinasubsidize yan. So it means, aminado tayo na more than 36 pesos, more than 40 pesos, more than whatever. Nasa 60 pesos, di ba? 58 to 60 pesos ang average price ng bigas ngayon. So, kay user 1PP9027. Sabi ni Brutal Noodles, wait, I looked up the van's capacity at nasa 1 ton lang yung weight capacity. Maintindihan ko kung around 50 kilograms yan, inflate to 100 plus. O nga no, even if it was at 1.4 tons, sobra-sobra pa rin. Dapat sad-sad yan ng konti. It should show, di ba? Sabi ni Lovely, I don't know what to say to our president, he's so lousy. Military brat ka ba? Manuka honey, very potent ang antibacterial properties sa trinoma po. Ay, wala sa wala sa Shopee. I don't really like going to malls. Ganda ng content. Ay, nawala. Sabi ni Lights Camera Action, sa sobrang mahal ng bigas, bili na lang magpulburon kasi mura sa pagsakpre. Sabi ni patawa lang daw. Mimigay niya yung link doon sa sa Ferguson interview. Sabi ni Nico dito, kung may napatay, mapapaniwala pa ako eh. Hi, Kevin, I was watching from France. Alright. Sabi ni Marlon, sana magkaroon ng people's power tapos magkaroon ng transparency sa pondo ng bayan at death penalty sa corrupt politicians. Sabi ni Shameless, Shonimus, Prime. Sayang di ko yung nakuha yung video ni BBM na kumanta ng Ice. Kanta ng Bee Gees na I Started the Joke. Dapat yun ang trending sa nangyaring script drug bust ngayon. Hi kay Ma'am Janet, miss na kita. Hi kay James Cloud, sabi niya yung nakahuli sa anak ni Bonjing na terminate while itong pulis na promote. Sila inconsistency. Natameme ako dun eh. Ay, masakit yan. Masakit yan talaga.
Sabi ni DRM, 2 tons, kinaya ng van. Seryoso? Sabay tawa. Uy, grabe. Sabi ni Ma'am Sheila, ang 1.4 tons ata po ay 14,000 kilos. No po. Ay, hindi, tama. Hindi. 1,855 kilos is 2.04 tons. So, I guess, something like that. No, masyadong malaki yan. 1,855 kilos. So, is 2.04 tons. Tama ba yung ano ko? Double check ko ha, makahiya naman sa inyo. Conversion. Kilos to tons. Okay. Ilan kilos ang sinasabi ninyo? Ay, 1.4. The tons is 1,270 kilos. 1.4 tons. Yan. Iba po ang metric tons. 1,270 kilos is 1.2 metric tons. Metric nga eh. Sabi ni DRM, di pwede mas mabigat ang 2 tons tapos mas mabigat pa siya sa van. Emil says, bakit hindi nagpapogi si Abalos e nandun siya sa press briefing? Hindi siya excited. Hindi naman niya pwede i-upstage si Pangulo. Grabe kayo. Sabi ni Lawrence, the way things are going, mas feasible ang 20 kilos ng ang 20 pesos per kilo na rice. Sabi ni TJ, as former PCO sec, naku, Diyos ko po. I was never PCO sec. I was the press secretary. Kasi dati, it was the office of the press secretary, not PCO. Is BBM's presence really necessary for that? Parang micromanaging kasi dating sa police, tapos ang awkward pa. Well, you remember, Erap used to do that. And he did that when he was vice president at head siya ng PACC, di ba? So, with him, it worked. I think they were trying to duplicate that. Sabi ni Bayon, haba ng hair ni PBBM, feeling hero, nakahuli ni Shabs na walang madugong nangyari. Akala niya maniniwala lang tayo ng gano'n. Kailan po natin mapapanood yung Pulveron video? Ay nako, madam, wala po akong hawak na gano'n. So, hindi ko alam. It will depend on who has it. Sabi ni Bayani, 1 ton is equivalent to 1,000 kilograms. Hindi po. 1 metric ton po yan, ang 1,000 kilograms. Iba po ang ton, that's an English measurement. Ibahin niyo po yung metric ton. Sabi ni James at Vinco na preparation lang yon sa SONA at preparation sa libat na pasabog nila kay PRD. Isa pa yon. So, okay, ito yung mga antecedents. Survey, polling ratings, Tagum Rally, nagsasalita si Presidente Duterte, di ba? Tapos, yun nga, yung Maharlika exposés, especially yung Terry na expose niya. And then, parating ang SONA. Ang SONA sa July pa po, ha? Tapos, of course, hindi na masyadong mabenta yung WPH nila. Kasi nga, nagkaroon ng issue dun sa Iraq eh. Tama ba yun? Iraq? Israel. Na, parang nawala ng direction. Siyempre, nakafocus na rin ng US dun sa Middle East. So, paano yan? Baka mag-intay siya kung ano man ang iniintay. Sabi ni To The Moon, may interesado pa kaya sa SONA? Kayo naman, may entertainment value yan. Sabi ni Scout na Red Cross pa, US Army personnel tapos naging driver ng 2 tons na drugs, di alam na karga na drugs, nagpapatawa sila. Sabi ni Vivian, kung totoo, ay nako, dinidistract mo lang yung issue. Kung totoo may malasakit talaga sa bayan yung mga hawak ng pulburon video, ba't ayaw ipalabas? Takot kaya sila? Sa tingin nyo walang balik yan? Ha? Sa tingin niyo, yung mga TV stations nga, takot na takot sila ngayon sumalungat sa gobyerno dahil sa nangyari sa SMNI. Ano pa kaya yung magiging threat sa kanyang buhay? Kayo naman, be reasonable. Parang ano akala ninyo, ganun lang kadali ang decision? I'm not saying it exists. I don't know if it does. But if it exists and somebody is holding it, I would be really terrified. Iran pala. Sorry. Iran, Israel. Thank you for the correction.
Sabi ni Victor, yan pala ang sinasabi ni Bongbong na gagawin niyang 20 ang kilo, hindi pala bigas. Thank you kay Carlo for the rose. Pwede ba? Tinitignan ko na nga yung conversion. Opo, sinabi ko na nga po yan. 1.814, 37 kilos ang 0.37 kilos ang 2 tons. Yes, ma'am. Sinabi ko na nga yun. Okay. Iba ang tons sa metric tons. So yan, tama yung conversion ni Ma'am Nora. Pero kung metric tons yan, 1.814.37 kilos will be 1,814 kilos would be 1.814 metric tons. Metric tons. Okay? Ibahin nyo ang metric ton. Yung sinasabi ninyo is a US ton. Sabi ni Juan, ano na po status ng driver ng ex-US Army? Arbulin ba ng US Embassy in the Philippines yan? Posible yan. Dual citizen ba yan si Sarate? Hindi po alam. Sabi ni Dieter, todo dikit siya sa US, wala nga, nagrarally ng US tuta ng kanong. Ano comment nyo kay BBM sa drugs na, ay naman, kanina po namin pinag-uusapan yan dito. Si sir or ma'am, panoorin nyo po yung replay nito sa YouTube or sa Facebook. Sino yung nagpadala ng rose? Thank you kay Kulot29 for the rose. Si Cyrot nga, nakalabas si Sarate pa. Ay sus. Thank you kay Jem. Sabi ni G-Ma'am, attorney, ganda niyo po. Ay, thank you ma'am, kahit wala po akong bariya. Uy, wala, ano yan. Sabi ni The Protector, pero nung panahon ni FPRD, wala silang takot gumawa ng news against him. Now, takot bigla. Kasi si PRD naman, never siya nag-threaten ng pag-aalis ng prangkisa for something said simply lang na gano'n na against him. Ang ABS-CBN, ang daming kasalanan. Tuloy-tuloy over decades. Diba? Kahit yung mga loyalists, galit nun sa ABS-CBN sa ginawa nila kay former President Marcos Sr. Former President na senior pa. Oh, and so on, di ba? Pati yung mga ginagawa nila na sila na halos ang nagsiset ng standards for beauty, for what constitutes entertainment, for the bubblification of some of its audience, and so on. Wala po akong update dyan, Jack can jump, kasi iba po ang topic natin today. Basahin ko muna bago natin pag-usapan yan. Sabi ni Margot Vender, present siya sa biglaang may nahuli sa droga, pero pag may namamatay na sundalo at may disaster like nangyari sa Davao, ay di makita pagmumukha niya doon. Okay. Ang harsh? Oo, pero harsh. Hindi, harsh, pero true. Sabi ni Brutal Noodles, I have no issue with other patriots dying for their country. Pero para pagkakitaan ng US ang giyera na tayo mauna mamatay, payag ba talaga tayo doon? Profit over our deaths? Yeah. Yeah. Sabi ni Scout na Red Cross pa, di kasi daw nag-request. Sabi ni GT.guy, si PBBM na blackmail ng Amerika na naman. Kung hindi papayag, ipalalabas yung video niya ng mga CIA. That's a theory. Sabi ni Marius, pakulong ni BBM ang drugs na pakabugok na move. Step down BBM please, 81% nang nagamit sa budget ng 2024. Ano na nangyari sa bansa natin? Step down BBM. Okay, may nagbe-bring up ng topic na dumadami daw sa Cagayan, if I'm not mistaken, Cagayan North yan, ano? Marami daw nag-enroll ng mga Chinese who are of army conscription age. Diba? Yun ang sinasabi. At pinaiimbestigahan dahil syempre nakakabahala given the WPH issue. Ang para sa akin, chicken and egg yan. Dumami ba after naging agresibo yung retorika natin dyan sa WPH? Did we really expect na walang pushback? Yes, dapat imbestigahan. And yes, we have to see kung ano nga ba, talaga bang mga Chinese citizens ba yan o mga locals natin na singkit? Right?
But yes, it is worthy of investigation. Talagang dapat imbestigahan na natin. Siyempre, nalalagay na tayo sa peligro. Tumataas ang tensions natin with the other country. Gawa na rin ng retorika ng ating mga government officials. Gawa na rin yan ng whatever actions the other country has been doing in our waters. Pero, when there was an opportunity to de-escalate, hindi natin tinitake. Up to now, wala rin tayong de-escalation moves. Instead, andyan tayo, kaakibat ng US, escalating. So, para sa akin, prepare for more things like that. Do you honestly think hindi magkaka-pushback? Panay tayo kung ano-anong sinasabi. Sabi ni Christian, nakakabahala na madali tayo masasakop niyan pag ganyan. Yun na nga. Diba? Tingnan nyo kasi nga, hindi dapat diplomasya. Dapat, kung merong escalating tensions, nagdi-de-escalate tayo. Pero, tingin ko, the time is past that. Kasi, may trilateral na ang Pangulo with the US and Japan and all that. So the time for de-escalation has come and gone. Thank you kay Dan Alhambra. And so we're going to have to expect yung mga ganito, and we have to start raising the standards at saka yung mga yung alert levels sa ating immigrations and sa ating customs. Sabi ni Albacora, Tainus, no, we shouldn't worry because look at Vietnam and China. They have war in the sea before. O ngayon, what makes you think it's going to be the same? Naman, I do honestly think that it's going to be exactly alike. Sit. Sir Barros is here. Para dun sa mga nanonood sa TikTok, I think you can see him. Sir, bandito ka ba? Ay, malis na. Sabi ni Jinyu, parang nagdivisoria lang sina Abalos, nag-confiscate lang ng contrabands. Ang saya-saya na nila, mahal pa rin mga bilihin, tubig, kuryente at data load. Tapos nagbabadya pa ng power interruptions. As we saw kanina, no? Paano pag nagkagyera, magiging battleground ng Pilipinas? Posible. Now, dito so what we have to remember, of course, is na, well, okay, so base dun sa ating discussion ngayon, there were mistakes made here in the manner that this administration, thank you Kila Adja, projected this particular drug bust. Bakit ko kino-quotation marks yung drug bust? Kasi every day it becomes increasingly less clear what the circumstances were here. Baka may mga anak na pets mo pwede pahingi. Well, yung cats. I have lots of kittens ngayon kasi meron kaming ni-rescue na isa who turned out to be pregnant if you want a kitten. So, yeah, we're looking for good homes for our kittens. No. Di ba kayo happy na na-confiscate yan? Sabi ni John Ray. I was expecting a question like this. We should be thankful that they're doing something. But John Ray, the problem is we are not sure if this was an actual clean bust, kumbaga. So, because there are so many inconsistencies. Now, I will be the first to say na hindi naman po lahat ng kaso ay malinis. Diba? Na everything fits in together. Hindi naman po ganon. Pero, there really are some things where a reasonable person will ask questions. Like the weight of the car is a reasonable question. The van. Like passing through a well-known checkpoint in broad daylight is also something that can be subject to reasonable questioning. In addition to that, what kind of search was conducted? It isn't that we're unhappy with this. It's that we don't like the idea that somebody is trying to pull one over us. Parang, thank you kay Dodo, parang, niloloko nyo ba kami? So, yun po yung do you honestly think that we are the type of people who are just willing to accept everything? Tignan nyo na nga yung trust and approval ratings eh. So, given the trust and approval ratings, there will be a high level of mistrust, particularly in badly staged operations like this. And the operation I'm referring to here is the communications operation. Thank you kay Mickey for the heart. Sabi ni Edgardo, di ba ang mga convoy ng government officials such as congressmen at chuchuchu and the president ay dumadaan din sa mga checkpoint? Yes po. Bakit? Farmer na pala si Bongits ngayon, pero noon DA-sec siya. Walang tanim na bigas, kaya magiging 20 na ang sukli sa 100 sa 1 kilong bigas.
Sabi ni Ma'am Janet, walang drug bust, lucky strike lang nahuli sa checkpoint. Assuming nga na totoo, di ba? And it wasn't a staged huli me. Thank you kay Light, first gift niya. Sabi ni Junji, lalagpak lalo ang survey na yan. Thank you kay Jem. Ay. Sabi ni Crank Brothers Vlog, attorney, nagkukol ako ng motor, 500 kilograms nga lang, maawa ka na sa van or pick-up. Imposible yung tonelada. Thank you kay Light. Uli. Okay, now from a person who does have experience. So, ayan. Narinig nyo na. Sabi ni Larry din, kung totoo lang po na drug bust yan at walang irregularities, masayang-masaya po ako dahil mababawasan ng addictus. Kaso, hindi po Nami po kasing kahina-hinalang mga pangyayari. Sabi ni Cardo, scripted lahat yun. Sabi ni Mark, ganun kalaking drugs, imposible na di maglagay ng convoy para makita kung may checkpoint o wala. Sabi ni Team Elsa, wow, magic talaga. Sabi ni Wellfox, ano yan? Ordinary delivery sa Shopee na lang, sana pinadeliver safe pa. Lalamove! Diba may mga truck ang lalamove? Sabi ni Ma'am Kalyeng, naghahabol si BBM ng accomplishment para sa zona niya. Ano ba naman ipagmalaki niya na nagawa? Kung di ang travel at mga pangako ng ibang bansa at yung napanood nila na concert kaya umaariba. Sabi naman ni Boy at Mormoro. Sabi ni James at Vincula, walang drug lord magbiyahe na ganun kadaming isang vehicle lang. Sa mga tanga, manood kayo ng narco na TV series para magka-idea kayo. Ay, tuloy, manonood ako. Nung standoff tayo sa China, sinong umalis? Di ba tayo? Sinong admin yun? Sabi ni Light. Ang admin yun, si Pinoy. Bakit po? Ay, ito may nagsasabi si Zuromi Garcia, mga Marites daw tayo. Darling, ang tawagin yung Marites yung source namin. Kasi lahat ng sinasabi namin dito, either base dun sa mga news reports kanina, such as those from GMA News, UNTV, at saka Inquirer. Ngayon, kung di ka naniniwala sa kanila, okay lang naman sa amin. Pangalawa, nung pinag-usapan namin yung reasonable searches dito, yung mga reasonable searches and seizures dito, reasonable searches, ito po ay base dun sa batas. So, hindi mo pwede kaming matawag na Marites, posibleng kayo po yun. O kaya, kayo po ay nagtotroll lang. So, may basihan na po kami magtawag sa'yo na troll. Hi kay KitKat. Sabi ni Lori Lee, biggest scammer si BBM in Philippine history. Uy, bakit naman? Bangag lang ay grabe, naniniwala na totoo yun. Nakakahiya talaga presidente natin, nakakasuka, pinalivinggan niya pa yung legit operations ni FPRD drug war. Ay, naku. Sabi ni Abdul, ang bilis daw dumating ni BBM sa area. Baka naman po maaga nilang nahuli tapos alam na ni Presidente. Ito sabi ni Ricky, this third world war is due to the downfall of the dollar. If they fall, they want all to fall to Allah. Thank you kay Easy lang, nag-share siya ng live ilang beses. Oh. Sabi ni ayun, thank you kay Alex, 29, para sa pagpapadala ng rose. Sabi ni Dragonia, bakit naka-zipper mga politika? Buti pa kayo mga vlogger may courage. Nakakawalang gana umuwi ng Pilipinas. Nalungkot ako doon. Pero yung iba, kung uuwi naman din po kayo. Sabi ni Cardo Gabitay, ewan, paano nabayan natin kung ganyan ang Pangulo? Mabuhay ang First Lady. Sabi ni Rafael, kung napanood siguro ng mga drug lord ng Mexico at Colombia, ang drug bust na ito, dito sa atin malamang maihi sila kakatawa sa itsura ng mga nakukumpiskang droga. Yun. So yun po yung mga ating observations at saka updates tungkol dun sa bust. Pinag-usapan din natin kanina, recap lang po. Pinag-usapan din po natin kanina yung pagbagsak ng Philippine shares dito sa ating stock market na nagsisinyales po ng a loss of confidence ng mga investors sa ating stocks ng mga korporasyon gawa nga po ng pagtataas ng tensyon sa Middle East. It would be best para sa lahat sa atin na to take notice of this because the less confidence investors have, the less new jobs there are going to be. And medyo maghihigpit din po ang nagtitipid ang mga tao at ang mga korporasyon. So let's see what's going to happen here.
In addition to that, pinag-usapan nga natin yung updates dito sa bust, and we noted a few mistakes that were made during the course of this particular communications operation. Because let's face it, this wasn't a drug op. It was not an op because nahuli nga lang sa checkpoint. Bukod pa dito, so ang pagkakamali nila, first yung announcement ng biggest drug haul, kasi later on, after documentation, hindi po siya yung biggest. Ang biggest is still at 2 tons, 2 US tons. Ha? Tapos, they announced that it was a result of an investigation when it was simply a matter of chance dahil dumaan sa checkpoint yung van. This pagdadaan sa checkpoint ng van has raised questions in the minds of the people kasi parang tama ba yung kwento ng driver na wala siyang kaalam-alam tungkol dun sa sa dala-dala niya, pero at the same time hindi siya binbriefing ng may-ari na wag dadaan dun sa mga checkpoint. Number 3, they announced that it was bloodless. It was the president na nag-announce na bloodless daw ito, pero the circumstances do not call for any sort of blood. It does not call for any sort of, kasi nga, tinigil, hiningan ng lisensya, walang lisensya, nakitang may dala, ni-request kung pwedeng tingnan. And here's where it becomes easy kasi violation na siya ng rules unless merong waiver. Yung overemphasis na walang deaths and it was bloodless only served to focus the people on the circumstances of this so-called bust. For yung conclusion na galing sa labas, whereas the PNP admits na under investigation pa yon. And all they are willing to say is that there are indications na hindi galing dito sa Pilipinas, pero hindi pa po ito sigurado. And even if you look at the wrappings, the alleged wrappings that indicate rice bought in Pakistan, doesn't automatically mean na galing yan sa labas. It requires more evidence and investigation that was not clearly evident yet at the time of the bust. The PNP says they cannot elaborate right now on that matter kasi under investigation pa. So sabi ngayon, the other issues of course are the concerns that people are now raising about the so-called driver of the van. The fact na US citizen siya and seems to be well off and the circumstances kumbaga don't make sense. Now, ang na-charge po dito sa driver ay Section 5 ng Dangerous Drugs Act, which is transporting of the illegal substances. In addition to which, he was in the possession of fake license plates and makakasuhan din siya para dyan. Ngayon, kung titignan natin kung valid ba ang i-search na ito, ay may mga factors na kailangan maging maliwanag para ma-determine kung valid yung search. Hindi siya magiging valid kung walang waiver. Kasi in the search of a moving vehicle, hindi ka po pwede magpabukas ng packages, hindi nga pwedeng pabuksan yung trunk eh. Yung iba nga, dati pinapabuksan nila yung glove compartment, ngayon hindi na po. Ang maaari lang po gawin is magtanong ng reasonable questions like, saan po kayo pupunta? Patingin nga po ng lisensya. May rehistro po ba kayo? Yan. Reasonable yung mga ganyan. Uy, may mga packages dyan, pwede bang buksan? Is not reasonable. Kung nakalantad yung illegal substance or contraband, other contraband, and it is in plain view, pwede po yun i-confiscate at pwedeng arrestuhin yung tao. Pero in this case, base dun sa mga pictures na nakita natin sa report, hindi po siya in plain view kasi lahat po yun nakabalot. So that is not evidence in plain view because they were completely wrapped and you would not have had any indication of what was contained inside kasi nga hindi po transparent yung wrapping. Okay. What does this mean? It means it is possible that the driver has defenses doon sa Section 5. Sabi ni Arnil, may restaurant at fitness gym yung driver, big question yung 6K fee niya. Malay mo, mahirap ang buhay. Alam niyo na, nagmahal ang kuryente, tubig, transportation, pagkain. Talaga nirelate ko, no? Sabi ni Junji, dapat nagpaturo sila sa task force Davao, mga sundalo doon, parang K9, nakakaamoy ng droga. Well, yes, that's good, pero still you have to observe the rules sa search and seizures. Otherwise, tawag dyan, fruit of the poison tree or fruit of the poisonous tree. Illegally obtained evidence or evidence obtained during an illegal search is inadmissible. O kung hindi admissible yung droga, ano yung i-charge nyo? Possession na lang of the falsified license plates. Na tingin ko, that is the reason in-announce ng PNP na meron silang nakuhang mga fake license plates na pinopossess nitong taong to. Kasi kung ma-question yung search
then meron pa rin silang ma-charge sa driver. By the way, yung driving without a license, not necessarily may kulong yon. It will depend. LTO po na operation yan. Okay. This is clearly an operation that addresses the falling ratings, trust and approval ratings of the president. Pero it was so badly done, hindi natin alam kung makaka-apekto to dun sa pagbagsak ng ratings niya. Bukod pa dito, it was a bad topic. Kasi ang isa ngang pinupuntirya sa kanya ay yung alleged paggagamit niya ng bawal na gamot noon. So, tapos ganitong klaseng operation only serves to create 1,000 jokes about this. Lalong-lalo na nung lumabas na mas konti na after inventory. Imagine the jokes about nakupitan. Di ba? So this operation as a means to restart the flagging ratings of this administration is going to be an epic fail. Bukod pa dyan, of course, there was a huge rally which probably makes Malacanang nervous. Siyempre mag-aalala sila. Ala, laki ng rally dun sa Tagum. Paano kung mag-snowball yan? Again, that was a result of another not well thought out operation of suspending the governor in such a public fashion at a time when a rally was going to be held, and it was the governor who gave the permit. Bukod pa doon, we were in Tagum, and before that, may banta na walang kuryente, mawawalan ng kuryente, nag-slow down ang internet. Meron pang mga ilang mga public transportation na di umano'y hindi lumabas. Marami pong mga nagpapadiscourage sa mga taong wag pumunta dun sa rally. Marami pong mga, how do you call this? Iba-ibang mga parinig, yung mga local officials that were intended to discourage their own constituents from going to the rally. So yung mga ganitong klaseng balita, even if reported only on social media, they have an effect on the people's trust of the administration. So they really have to think of something new. Tumenta na po yung mga ganyan, yung after may bust o kaya may na-rescue na kidnappers, yan, dadating ngayon si Presidente. Shake hands with the cops. Bumenta na yan. This is not 1990. This is not ERAP's, 1998. Panahon ni ERAP, this was his style. He was tough on crime. And he would go every time may operation. But sadly, the president is not ERAP. Si ERAP, really, the masses loved him and to this day continue to love him. So he had that support base. Now, the president's own support base is in peril given the flagging ratings nga. So this was really a bad choice for a communications operation to restart the administration's, to pull up the ratings of this administration. Meanwhile, what is going on? Okay? Meron behind the scenes, pinapaimbestiga ng ating Pangulo. So hindi po aksidente yung sinasabi niya, bloodless yan. Walang namatay, and so on. Because even as we speak, may ordered na investigation into the deaths during the drug war of the previous administration. Why they're doing this, it is not yet clear. But we do know na ito po ay topmost in the mind of the current administration. Itong pagbanggit nilang bloodless, pagbanggit nilang walang namatay and all that is a not very well concealed, how do you call this? Hit, or not a very well concealed, snarky remark at the previous administration. Yan lang po sa ngayon ang kaya nilang gawin in the face of a massive rally in Tagum last Sunday. Sabi ni Alain, nag-scoop pa nga ng basura si ERAP sa dagat. That one was a fail on his part. I was talking about the operations ng vice president siya at head siya ng PACC. Yon, sabi ni Ryan Doy, not a very well-concealed cheap shot. Agree. Sedition. Tinanong ni Ma'am Perla yung sedition na sinasabi kay Kong Alvarez. Ma'am, wala pang case, pinag-iimbestigahan pa lang po si Kong Alvarez kung existent ang sedition. However, if you look carefully at the elements, walang sedition yan. Posibleng inciting to sedition dahil paghihikayat sa AFP na mag-withdraw ng support. Pero kailangan po kasi illegal yung withdrawal of support, yung or may gagawin sila tumultuously para mawalan ng power yung mga nakaupo sa pwesto. So it will require some research on the part of the DOJ to make that fly.
Okay? So maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin po ngayon. No coughing fit today, nakatulog kasi ako. And thank you very much sa lahat. Thank you, Ma'am Telms, sa lahat ng nagpadala ng, uy, ang dami pala dito sa YouTube. Thank you kay Ma'am Shelly, kay Sir Jesse Dayaw, kay Ma'am Sheila, kay Bing Valle, kay di ko mabasa, Korean lettering kay Patrick Agustin, kay La Arnie Vlog, kay Don Presto, kay Palaboy na Mangyan para sa inyong super chats and super stickers. Ma'am Telms, Jem, kay Colette po, sino pa ba? Yung maraming nagpadala rin dito po sa ating TikTok, magpapasalamat ako sa inyong mga suporta sa amin. Salamat din po sa lahat ng nag-like, share, follow, at yung mga bagong nag-subscribe. Share lang po para more subscriptions. Both in our TikTok, YouTube, at saka follow po doon sa aming mga Facebook pages. That's Trixie Cruz Angeles na page, ha? At saka doon sa Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan na Facebook page. Meron din pong Luminous na group where you can join in the very interesting discussions. So muli, nagpapasalamat ako. Especially dito sa ating TikTok audience, ang dami-dami ninyo. 16.8 thousand likes po sa TikTok. Take that. So maraming salamat. Ingat-ingat po ang lahat. Huwag niyong kakalimutan. Kung nagdadasal pa po kayo, kung para dun sa mga nananampalataya pa, huwag kakalimutan ipagdasal ang ating bayan. Ipagdasal po lahat ng lumalaban para sa bayan at inaapi, pagdasal din po natin lahat po ng inaapi sa ngayon. Hindi po lahat obvious yung pang-aapi. Thank you kay Alex29. Ngunit some people they will take the blows. Okay? So pagdasal din po natin, ang nating Pangulo, PRD, dahil tuloy-tuloy pa rin po siyang nagmamalasakit para sa bayan. Kung hindi na po kayo nagdadasal at mga wala pong religion and so on, spare a good thought for all of these people. Wala pong nasasayang na ganyang klaseng energy. And in the meantime, huwag pong kakalimutan, discuss with your families yung mga na di-discuss natin dito, and with your friends, nang sa gayon, mas marami pa po ang makatanggap ng ganitong klaseng impormasyon. And I encourage also everybody, post, mag-vlog din po kayo. Hindi po kami nag-worry about any kind of competition because the more voices are raised, the better it is for the country. So, ingat-ingat po ang lahat. Do take care of yourselves. Kailangan pa po kayo ng bayan. And I appreciate every comment that has come here. Sometimes, yes, even the trolls, but mostly from those who follow and who subscribe. And I'm already recognizing so many names here sa dalas ninyo dito. Thank you very, very much po. We appreciate everything that you do for us. Good night. See you tomorrow.